Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inanunsyo ng Maynilad Water Services Incorporated na naglaan sila ng nasa 11.4 na bilyong piso para sa mga wastewater management projects nito ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na sakop ng pondo ang paggawa ng mga panibagong sewage treatment plants at paglalagay ng mga bagong linya sa sewage system. Sa kasalukuyan, nagpapatakbo ang Maynilad ng 23 wastewater facilities na matatagpuan sa kanilang mga service areas habang 5 ang ginagawa sa ngayon sa mga syudad ng Muntinlupa, Caloocan at Las Piñas. Samantala, nasa 8.72 bilyong piso naman ang nilaan para sa implementasyon ng mga water source projects na mabibigyan ang Maynilad na makukuha ng mga alternatibong pagkukuhanan ng tubig at makapagbigay ng mas maraming supply ng tubig. Nasa 6.67 bilyon naman ang linaan para sa operations support projects katulad ng pag-upgrade at pagtayo ng mga key facilities kasama na ang mga pumping stations, water reservoirs at primary lines. Sinabi din ng Maynilad ang nasa mahigit 4 na bilyong piso ay ilalaan sa mga programa ng kumpanya para mabawasan ang non-revenue water at para sa mga inisyatibo ng pagpapalawak ng serbisyo nito. Ang nalalabi sa pondo ay ilalaan naman sa customer service at information infrastructure at iba pang mga proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Animal Industry o BAI na may 15 probinsya pa rin ang may aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF. Inulat ng BAI na karamihan sa bilang ng mga kaso ay nasa Oriental Mindoro kung saan ang mga hog farms na 8 syudad o munisipalidad ay sinusubukang makontain ang ASF. Unang natuklasan ang ASF outbreak sa Pilipinas noong 2019. Natukoy ng Oriental Mindoro ang unang kaso ng ASF noong Oktubre sa 2 barangay sa munisipalidad ng Rojas. Tinukoy din ng BAI ang presensya ng ASF sa 3 barangay sa Oriental Mindoro na nagresulta ng pagbawas ng populasyon ng mga farms sa kapaligiran nito. Binibigyan naman ng Department of Agriculture o DA ng 5,000 pisong indemnis ang mga farmers na nagbawas ng baboy hanggang 20 ulo. Ang iba pang mga lalawigan na may mga aktibong kaso ng ASF ay ang Abra, Apayao, Zambales, Quezon, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Negros Oriental, Southern Leyte, Misamis Occidental, Sultan Kudarat at Agusan del Sur. Inulat din ng BAI na mayroong 9 na probinsya ang nakitaan ng kaso ng type H5N1 Highly Pathogenic Avian Influenza o HPAI o mas kilala sa bird flu. Sa pinakahuling talaan, mayroon pa ring kaso ng bird flu sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Kalinga, Cagayan at Bataan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA na tumaas ang bentahan ng mga bihikulo sa 34,600 units nitong Enero mula sa halos 29,500 units sa kaparehong buwan noong nakalipas na taon. Subalit bumaba ng 13% ang benta ng bihikulo mula
lagpas 39,000 units noong Disyembre, kung kailan inaasahan na mas mataas ang bentahan ng mga sasakyan. Sa isang pahayag, sinabi ni Campi President Romel Gutierrez na positibo ang kanilang nakikita itong taong 2024, lalo na't mayroon silang nakikitang paglawak ng bentahan sa electric vehicles o EVs at hybrid electric vehicles. Nitong Enero, ang bentahan ng commercial vehicles ay umakyat ng 16.5% sa mahigit 25,600 units mula sa halos 22,000 units sa kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Sakop nito ang 75.2% ng kabuang benta ng sasakyan. Ang buwanang bentahan naman ng commercial vehicles ay bumaba ng 13.3% mula sa lagpas 29 at 500 units na naibenta noong Disyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.